Pero ito, wala pong nakalagay na multiple account, pero pag chinek mo siya sa system, meron siyang multiple account. Hi! Welcome back po sa aming YouTube channel. Kamusta po kayo? So, ang topic po natin ngayon for today's video ay not visible multiple account. Kung mga dati na po kayo nakasubscribe sa amin, so yung dating vlog ko po ay tungkol naman po yun sa visible multiple account. Ano ba ang pagkakaiba ng dalawa? Yung isa, visible, at yung isa ay not visible. Okay, yung isa po kasi makikita mo doon na ikaw ay multiple account kasi may nakalagay na multiple account doon sa pangalan mo sa e-registration. Pero ito, wala pong nakalagay na multiple account, pero pag chinek mo siya sa system, meron siyang multiple account. Okay, so paano ba malalaman yon? So medyo mahirap tong part na to kasi hindi ka sigurado kung may multiple account ka o wala. Okay, lalo kung medyo confusing na nakagawa ka na ng account before, tapos hindi ka sigurado, tapos bigla kang nakagawa ulit ngayon, pero still pumasok pa din yung pangalan mo. Okay, so hihimay-himayin natin po isa-isa yan. Okay, so bago po ang lahat, bago po ako mag-start, so gusto ko muna po mag-shoutout kay Ma'am Reg at kay Sir Eric Cabrera, kasi sa kanila po, nagpaalam po ako sa kanila na kung pwede gawin kong content kung ano po yung naging problema nila sa kanilang multiple account. So, ayun, pumayag naman po sila at napakabait nung mag-asawa na yun. Napakabait nila kasi talaga namang pinayagan nila kung sabi ko naman hindi ko naman po isasama yung mga details, basta yung flow lang po ng transaction. So, maraming salamat po at pinayagan po ninyo ako na may content ko ano po yung naging transaction natin sa multiple account ninyo. Okay, so eto, simulan na natin. So, ang pinaka main problem lang po, bali ang nangyari po kasi sa kanila, actually yung account po nila, pina-assist po nila kasi hindi po nila alam kung paano ang gagawin. Kailangan po kasi nilang i-update yung pag-ibig number nila, saka meron lang pong ilang details na kailangan burahin doon sa e-registration. Hindi po nila alam kung paano ang gagawin. Siguro isa na rin, busy sa trabaho, so hindi na nila para sila yung gumawa. So, pina-assist na lang po nila. Wala po ako again sa mga nag-a-assist ha, kasi isa din po ako sa mga nag-a-assist. Pero, dapat medyo piliin din po natin yung mga mag-a-assist sa atin. Siguraduhin po natin na mag-a-assist sa atin ay talagang marunong at mapagkakatiwalaan. Kasi, personal details po natin yung ibinibigay natin sa kanila. Okay, so dapat medyo maingat po tayo sa ganung bagay. So, ito na nga. So, nangyari, binigay po nilang kanilang password sa users dun sa taong pinagkatiwalaan nila at magpapa-assist sila. Kailangan lang daw pong i-update ang pag-ibig at ilang information na babaguhin at buburahin. Kaso, 2 weeks na po ang nakakaraan, wala pa rin pong progress dun sa usapan nilang dalawa. At tapos kung hindi sila magte-text, hindi rin magre-reply. Hanggang sa binigyan sila ng panibagong email address, tapos nung bubuksan nila, hindi nila mabuksan. At nagtataka sila bakit ibang email address yung ibinibigay sa kanila. Okay, so medyo nawindang sila kung anong dapat nilang gawin, diba? So ang ginawa nila, so ang nangyari, napanood nila ako sa YouTube channel. So minessage nila ako, ayan, yan yung unang tanong nila sa akin. Ayan. Yan. Tapos medyo nalungkot ako nung nabasa ko yung yung sinabi nila sa akin yung reason kasi syempre nag-a-assist din ako. So ang hirap din po kasi ng gano'n na paaasahin mo yung tao na maaayos yung account tapos biglang maiiwan ka sa ere ng gano'n na hindi mo alam kung anong gagawin mo sa account, lalo't kung hindi ka masyadong techie, di ba? Lalo't hindi mo alam kung ano yung procedure na gagawin mo. So medyo nakakalungkot po yun. So ayun, nagbakasakali sila at awa naman ng Diyos ay natulungan ko at naayos ko yung account nila. Okay, so ganon. So ang ginawa ko, inalam ko na muna kung ano yung history nung nangyari dun sa account nila. So pinaliwanag nila sa akin na ganon nga na ibinigay nila yung e-registration account nila dun sa nagpa-assist sila. Kaso nung ibinigay sa kanila yung email, nagulat sila kasi bagong email na. So ang ginawa ko, chinek ko muna sa system kung paano. Ang kagandahan,
meron silang screenshot nung last na i-registration nila. So, yun. Nung chinek ko siya, still active pa. Kahit Yahoo yung ano, kasi way back 2018 yung isang i-registration account nila eh. So, chinek ko siya, active pa. Tapos, ang ginawa ko, yung bagong email address na binigay nung nag-assist sa kanila, still active pa din. So, ibig sabihin, dalawang email address yung active sa i-registration. 'Di ba? So, medyo alanganin yun, 'di ba? Kasi dalawang email address, so ibig sabihin, dalawang account meron ka sa i-registration. So, ang ginawa ko, nag-file na kagad ako ng help desk. So, ganito, pag multiple account po tayo, ang lagi po nating tatandaan, hindi po natin kailangang i-file yung dalawang email address na yon. Kahit alin lang po dun sa dalawang email address na binigay sa inyo or alam nyo na kayo ay multiple account at parehas active, isa lang po yung kailangan yung i-help desk doon. Kasi matik na yon na once na parehas naman siyang active, made-deactivate naman yung isa yon once na na-assist na po kayo ng POEA. Okay? So, hindi nyo po kailangan parehas i-help desk ha. Isa lang po ang kailangan yung i-help desk. Okay? Ito po yung procedure ng pagpapile ng help desk. Po tayo sa create ticket. Okay. Tapos, continue. So, dito po, ang pipiliin natin ay i-registration. Since i-registration yung inyong aayusin. So, dito, importante po dito na ang pipiliin po ninyo ay multiple accounts. Since alam nyo na naman po yung problema nyo ay multiple accounts. So, para hindi na po paligoy-ligoy at direct na po to the point at direct na po kung ano yung problema ng i-registration nyo. Okay? So, next. Okay? So, email address po ang gagamitin natin para mahanap po yung account po ninyo na ikaw concern nyo. Find. Okay, so dito tayo. Please help me to fix my multiple account. Okay. Okay, tapos attach nyo yung passport nyo. Ngayon, tapos submit. Ayan. Are you sure you want to submit this concern? Yes. Okay. So, pag na-file nyo na po yung inyong nagawang help desk, so minsan mabilis naman po sila mag-reply. Minsan po, 2 days. Pinakamabilis po nilang 1 day lang. Bawa, nag-file po kayo ngayong hapon, kinabukasan magre-reply na yan. Or nag-file kaninang umaga, magre-reply na yan ng hapon. Yun po yung pinakamabilis nila. Within a day, magre-reply sila. Pero kapag umabot na po ng 3 days at wala pa 3 working days at wala pa rin po yung reply nila, i-cancel nyo na po yung ginawa ninyong help desk. So, ang gawin nyo, pag na-cancel na po ninyo, mag-file po ulit kayo ng panibago. Hindi nyo po magagawa yon nang still active pa yung isang help desk ninyo. So, kailangan nyo munang i-cancel yung isa bago kayo mag-create ng panibago. Okay? So, kapag nag-reply sila, ganito po yung unang-unang nilang i-reply. Ayan. So, makikita nyo, mababasa nyo naman po dyan, assign in help desk stop. Stop. So, ibig sabihin nun, chine-check na po nila sa system nila kung anong problema nung inyong account. So, ayan, yun na po yun. Tapos, kapag nalaman po nila na talagang multiple account kayo, so ito po yung isi-send nila sa'yo.
So, ayan. So, basahin nyo na lang po. Medyo mahaba siya eh. So, basahin nyo na lang. Pero, ang ibig sabihin po niya, mangako ka na naiintindihan mo at natanggap mo ang mga paalala ng POEA at pangako mo na hindi ka nagagawa pa ng panibago or iba pang i-registration account. Okay? Kasi pwedeng magkaroon ka na ng, pwede kang maban or pwede kang mawalan ng i-registration account at pwedeng hindi ka na magkaroon pa ng ibang i-registration account. Okay? So, ayun. So, ito naman, itong nireply ko naman na to sa kanila, ay sariling gawa ko lang naman, pero yun lang naman explain mo lang naman sa kanila na, opo, natanggap ko at naiintindihan ko po ang inyong mga paalala at pinapangako ko po na ako po ay hindi na muling gagawa pa ng ibang account at sana po ako ay inyong matulungan na maayos ang aking i-registration account. So, yun lang naman po. Simple lang naman yun. Gusto nyo Tagalog, English, Bisaya, bahala po kayo. Basta maipaliwanag nyo sa kanila na you feel so sorry na hindi na kayo gagawa ulit ng iba pang account. Natanggap nila yung sorry mo at kung ano man yung pinagawa nila sa'yo ay tama at nagawa mo naman po ng ayos. So, ang gagawin po nila, isa pong i-registration nyo na dahil nga po multiple kayo, kailangan mabura yung isa, di ba? So, yung isang i-registration nyo ay kailangan pong burahin. Okay. Ano ba ang mabubura? Pwede ka bang mamili kung anong buburahin? Hindi ho po pwedeng mamili. Ang tanging pwedeng magbura lang noon at ang pwedeng mamili lang na pwedeng burahin ay ang POEA. Dito po sa case nila, kung mapapansin po ninyo, yung 4 first digit ng number ng 2018, yun po yung kanilang binura. Hindi po yung pinaka-latest na ginawa na 2023. Ang binura nila ay yung luma. Okay? So yun po yung nakalagay po dito na yung number na yon has been deactivated. Okay? So, once dahil ang nabura po sa kanila ay yung old account nila at alam naman po nila yung account na bago ngayon, dahil yun nga po yung ginawa nung bago at dun sa nag-assist sa kanila, yun po yung ibinigay sa kanila. So, ginawa ko po, binuksan ko siya at na-recover ko naman po at okay naman po siya kasi ano lang po yun parang i-reset mo lang. Since basta siguraduhin nyo po na active yung email address po ninyo ha. Ito ang pinag-uusapan po natin yung na-retain ha, yung naiwan. Yun po yung pinakabagong gawa na i-registration. So, ang ginawa ko, binuksan ko po siya, nireset ko po siya kasi diba nung ibinigay nga sa kanila, hindi rin nila nabubuksan yung bagong email address na binigay sa kanila. So, ginawa ko, nireset ko po siya. Pag reset ko, since active naman yung email address na ginawa sa kanila, so, ginawa ko, binuksan ko po siya, nireset ko, nag-okay naman po. So, in-update ko yung dapat i-update, burahin yung dapat burahin. Yun po talaga kasi yung gusto nilang mangyari at ipagagawa lang naman sana. Kaso nga po, sa naikwento ko nga kaganina, bigla silang nagkaroon ng multiple account. Okay? So, para naman po malaman kung still active pa yung 2018 dahil nga sa hinelpdesk na natin sila at para makasigurado, ang ginawa ko po, yung 2018 na registration number, i-helpdesk mo ulit yon. Okay? I-helpdesk mo ulit. Once na na-helpdesk mo ulit siya at lalabas po noon ay no record found, ibig sabihin po noon, yon ay matik burado na po talaga at isa na lang po yung isang account na lang po ang meron kayo. Okay? So, ganun po yon. Okay, so meron na naman po akong isang naituro sa inyo kung paano nyo po maaayos ang inyong not visible multiple account. Okay, so sana nakatulong po sa inyo to at kung sakaling ma-encounter po ninyo yung same problem na meron si Ma'am Reg at si Sir Eric ay malaman nyo kung paano aayusin. Okay? So, pwede naman po kayong mag-PM sa akin. Pwede ko naman po kayong i-guide. Wala naman pong problema doon. At, mabait naman po akong kausap. Napag-uusapan naman yun. Okay? So, sana po, may natutunan kayo sa aking na-share sa inyo. At kung pwede po sana ay makahingi ng like, share, subscribe po para updated po kayo sa mga susunod pa po naming videos. Okay? So, maraming salamat po sa panonood at babu!